Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, grabe to. Former President Rodrigo Roa Duterte sumabog sa galit. Di nakapagpigil harapang sinupalpal si Dilima. Ebidensya nilabas na. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga kababayan, bago po natin simulang panoorin at bigyan ng komento ang video ito, eto may share lang po ako kasi itong si ngayon lang tayo parang ngayon ko lang na experience, no? Bibihira po yung mangyaring ganito. Yung oposisyon ay talagang grabe ang pagsuporta, no, sa administrasyon. Or sinusuportahan yung administrasyon. Ito nga si Mar Rojas mga kababayan, nag-post. Sabagay, pinsan to ni di ba? Pinsan ba to ni Lam? Ito po si Mar Rojas mga kababayan. Ako. Sa school, sabi niya sa school, kung laging inaagaw ng bully ang baon natin, maghahanap tayo ng restback. BBM. Nako. Re-restback na kaya siya or nakahanap pa yan ng kakampi. Itong si Mar Rojas at gusto ng rumesback. Kasi dyan po sa thumbnail natin, sinabi ko na Mar Rojas pasok. Pasok sa administrasyon ba si Rojas? Kasi tingnan nyo, ito may balita dito May tinanggal po. May tinanggal na sekretary. Malacanang inanunsyo ang pagbibitiw ni Secretary Alfredo Pascual bilang kalihim ng DTI. Nako. Yan mga kababayan. Ito po ay inanunsyo ng Malacanang. Tapos bigla pong nag-post si nauna nag-post si Mar Rojas ng ganito. Then sumunod na nag-post Malacanang po. Eto. Eto hindi naman natin sinasabi na ipapalit talaga dito si Mar Rojas, no? Pero pinangungunahan na lang natin, baka gawin nila Baka si Mar Rojas ang ipalit nila dito. Ano sa palagay nyo? Pwede ba si Mar Rojas? Ay, wala tayong magagawa. Pinsan yata ito nila, Kaya Mar Rojas pasok sa administrasyon ni PBBM kung sakasakali mang, diba? Kasi, diba? Yung post niya dito, parang talagang, may minention niya pa nga si BBM ito. Minention niya pa po. Naghahanap tayo ng restback. Ibig sabihin kakampi. At re-restback na sila. Yan siguro. Well, yung mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan, dito sa kay Mar Rojas, kung sakasakali mang maging secretary ito ng DTI. Yan mga kababayan. At ito pa. Senator Cynthia Villar, mga kababayan, ay nagkomento. Ito, patungkol po ito doon sa pag-resign ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Ito po ang sabi ni Senator Cynthia Villar. Bigyan rin po natin reaction ito. Ito po ang sinabi niya. Tingin ko kaya siya nag-resign para hindi na siya mahaharas. Kasi pag ikaw may posisyon na ganoon, na you're heading a big department like Department of Education, maraming issue ang di pwedeng sabihin sa iyo. Na hindi naman
maraming issues na pwedeng sabihin sa iyo na hindi naman totoo. Sa tingin ko, sinisimplify niya yung buhay niya. Nako naman. Yan po yung reaksyon ni Senator Cynthia Villar. July 31 niya po ito linabas, mga kababayan, no? Anong masasabi niyo diyan? Ganun lang pala. So, ito ayaw daw maharas ni Vice President Sara Duterte, pero mga kababayan, parang ganun na rin yung nangyayari ngayon eh. With or without Department of Education, talagang hinaharas po yung mga Duterte. Diba? Kaya medyo tayo dito sa komento niyan, no? Sinisimplify niya daw yung buhay ni BP Sara, sinisimplify niya lang. Yun ang mga kababayan, as soon as naging Vice President ka, hindi na po simple ang buhay mo, di ba? Marami ka na pong gagawin, maraming banta sa buhay mo. At yun nga ang mga nangyayari ngayon eh. Di ba? Parang hinaharas nga si Vice President Sara Duterte ngayon. Well, anyway, ano man po ang inyong komento patungkol din po sa nasabing ito ni Senator Cynthia Villar, i-comment na lang po, right? At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Tinuro ni De Lima na mastermind ng nakaraang war on drugs, no? So ito yung balita at nakikita natin doon sa video na si De Lima talaga desperado na para ituro kay Duterte ang kasalanan na yan. Ayan. Pasok. Sa usapin naman ng drug war, diretsahang itinuro ni dating Senador Laila De Lima si dating diretsahan na talaga. Kasi, sabi pa nga ni Duterte, walang ibang kalaban si De Lima kundi si Duterte eh. Di ba? Diretsahan talagang ituturo niya. Wala nang iba. Okay, ito opinion ko ito. Gaganti yan si De Lima. Ilang taon ba nakulong si Senator Laila De Lima? Ilang taon? Di ba? So, sa akin this is my own opinion at sabi nila, gaganti itong si De Lima. Pulong Rodrigo Duterte bilang mastermind ng mga Kasi alam ni De Lima na pabor sa kanila ang administrasyon ngayon. Diba? Obviously. madugong patayan. Sinabi niya yan sa pagdinig kanina ng kamera. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. There is no doubt in my mind that former President So ayan mga kababayan, hindi nagdududa si Senator De Lima, no? Na talagang si PRRD, nako naman talaga si De Lima, oh. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po makapag move on sa nangyari sa kanya. Buti nga pinalaya ka eh. Sana hindi ka na gumagawa ng ganyan, baka 'di ba? Baka sa paggawa mo ng mga ganyan-ganyang actions ay baka mabalik ka pa sa pinanggalingan mo. Diba? Kung ako na ganyan mga kababayan, hindi na ako mag-ano. Yeah? Baka mabalik pa ako sa sa kadati kong kalagayan, di ba? O makulong, ganun. Ano sa palagay nyo dito kay De Lima mga kababayan? Talagang ginagamit ba ito? Para talagang, kasi, di ba? Wala namang walang credibility kung baga si De Lima. Tapos yung mga nangyayari ngayon sa mga Duterte. Ito parang ginagamit nga yung mga dilawan ngayon eh. Si Trillanes po nagpasa na rin ng kaso, no? Kinasuhan na si Congressman Pulong at yung asawa ni Vice President Sara Duterte at si Paildon, mga kababayan. Nako. Sana lang, sana lang po yung etong ang hirap dito kasi pag hindi nila napatunayan na 'di ba na ganyan nga na may mga inaakusa nila, wala lang. Ganun ba 'yun? Wala lang. Sana may nag-comment nga, sana makulong daw no? Kung hindi mapapatunayan ni Trillanes yung kanyang mga accusation dito sa mga Duterte, ay siya po ang dapat na makulong. 'Di ba? Makabayan Black at mga dilawan.
Mag-merge na kayo. Ha? Para kalabanin ang mga Duterte because good luck sa inyo kung mananalo pa kayo this coming 2025 or 2028 election. Hindi na kayo mananalo. Wala na kayong future sa politika. An inducer of the drug war killings. Matapang na sinabi ni dating Senador Laila Unang-una, hindi itinanggi ni former President Duterte. Sabi niya, lahat ng ginagawa ng pulis, sagot ko yun, di ba? Sabi ni Duterte. Basta gawin nyo lang kung ano yung tama. Yun naman ang sinabi ni Duterte. At lahat ng taong bayan at that time, nagugustuhan po ang ginawa ng former President Duterte. Dahil talamak na talaga ang bansa natin. Talamak na dito sa bawal na gamot na yan. Kaya lahat ng tao nagugustuhan ito. Ito lang silang dilema ang pumapalag. So yan mga kababayan, ewan ko ba kung bakit sa itong mga dilawan nito ay gigil na gigil about dyan sa war on drugs na sa kabuuan naman, no? Kaya nga mataas yung trust rating ni PRRD kasi marami po ang natutuwa patungkol dyan, no? Na ibig sabihin, nagugustuhan po ng nakakaraming Pilipino, no? Yung hindi lang nagugustuhan yan, malamang yung mga nasasagasaan, di ba? Kung for example, ikaw ay isang senador tapos hindi mo nagugustuhan yung ginagawa ni PRRD, malamang nasagasaan ka, di ba? Malamang ay tinamaan ka. Ganun bang ibig sabihin noon, mga kababayan? Ibig bang sabihin, itong sila Trillanes, De Lima at Hontiveros ay sinagasaan or tinamaan nung nakaraang administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte? Di ba? Kasi sila itong sila yung talagang nagpupush na makapasok yung ICC. Well, papasukin nyo para magkaalaman na, no? Pero isa lang po ang request ni PRRD kung lilitisin man daw siya ay dapat Pinoy dito sa Pilipinas at hindi taga ibang bansa. Kasi kung for example lang nagkasala talaga siya, edi managot siya dito sa Pilipinas, no? Sa taga Pilipinas. Ibig sabihin korte ng Pilipinas. Kung meron, mga kababayan, di ba? Patunayan nila dito sa Pilipinas. Wala po tayong dapat patunayan sa ibang bansa kasi wala naman po silang kinalaman, di ba? Sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Yung mga Pilipino po ang nakakakita, nakakarinig kung ano man yung mga nangyayari dito, no? At marami nga po ang nagsasabi na simula nang naupo si President Bongbong Marcos Jr. ay yung mga barangay ay parang bumalik na po nung panahon ni Noynoy, mga kababayan. Ewan ko lang kung totoo pero dito sa akin parang ganun na rin. Sa inyo ba mga ka-review natin, ganun din. Nako, isa lang po ang ibig sabihin niyan, nagpa-party-party na naman yung mga tolongges. Well, anyway mga kababayan, na naman po ang inyong komento, reaction patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Alright, maraming salamat po.